Dale's Cone of Experience. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Pag-usapan natin kasi marami na nagre-request. Ano po? So una, tatandaan mo dyan that naniniwala si Edgar Dale that we learn through experiences. Ano po? So natututo tayo based sa mga nararanasan natin sa buhay. Tama? So ang una niyang ginawa is identify niya ano ba yung mga iba't ibang karanasan or ano ba yung iba't ibang mga experiences na nararanasan natin. Tama? At inarrange na yan sa isang cone. Ano po? Question sir, number 2, bakit ba sir cone ang ginamit niya? Ano? Pag tinignan mo yung cone, di ba ganyan ang cone? Tama? So, di ba ang cone sa baba, may bilog yan. Ano po? So, ibig sabihin, ang isang cone, habang nasa baba ka, mas grabe ang volume. Ano po? Mas grabe ang volume. At papunta ka naman sa taas, mas less ang volume. Ano po? So, ang ginawa niya, tig-categorize niya ang mga experiences. Ang ginawa niya, yung mga experience na nasa baba, ito yung mga concrete experiences. Ito yung mga konkreto. Ito yung mga nararasan talaga natin. Ito yung mga ginagawa natin kaya sa learning by doing. Samantalang, ito naman mga nasa taas, ito naman yung less ang volume. Ibig sabihin, ito lang yung mga abstract concepts. So, ibig sabihin, ang tinuturo ng Edgar Dale's Cone of Experiences, as much as possible, dapat konkreto muna ang tinuturo natin sa mga bata. Kasi kung gusto natin, grabe ang pagkatuto, edi dapat grabe din ang volume. Ano po? Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon, possible lang direct experiences. Ano po? O kaya, syempre, pupunta tayo ngayon sa ibang mga options. Ano po? Hanggang sa matutunan na mga bata ang abstract concepts. Pero sabi nga ni Edgar Dale, balance is crucial. May mga concrete experience ang mga bata, pero hindi lang pwedeng concrete lang. Kasi gusto natin holistic ang bata. Mapalabas yung full potential. Dapat meron din siyang abstract concepts. Naiintindihan niya yon kasi pwede man yung matutunan ng bata. So, may concrete, may basic knowledge, may abstract, may complex knowledge, o buo yung bata based on experiences. Ito pa, tandaan mo kapag sinabing Dale's Cone of Experience. Ang Dale's Cone of Experience, yung mga experiences, nahati lang yan sa tatlo. Ano po? Ganito yung tatlong division niya. Yung nasa pinakababa ng cone, ano po? Ito yung keyword mo dyan, learning by doing. Ito talaga yung ginagawa mo. At kapag ginawa mo, activated lahat ng senses dyan. Nakikita mo, nabapakinggan mo, nahawakan mo, nalasahan mo, naamoy mo. Lahat ng five senses activated. Ano? Samantalang yung nasa gitna ng cone, that is watching or listening. Ibig sabihin dito, pwedeng dalawang senses ang ginagamit mo, pwedeng tatlo, apat, pero hindi lima. Ano po? So dito, nakikita mo lang, nabapakinggan mo, pwedeng naamoy mo, ano po? Pero hindi lahat activated ang senses. Kaya nga siya, watching or listening lang. Samantalang naman yung pinakataas, ito naman yung pinaka-abstract. The most abstract, dito naman ang keyword mo ay reading. Ibig sabihin, dito binabasa mo lang. Reading or listening ang ginagawa mo dito. And last insight coming from Edgar Dale, sinasabi niya that balance is crucial. Ano po? So, yes, we can learn from experience, but balance is crucial. Sinasabi niya that effective teaching combines both the concrete and abstract concepts. Kasi ang mga concrete, ito yung mga basic knowledge. Pero yung mga abstract, ito yung mga complex concepts. Ano po? Pero syempre, ang gusto natin sa bata, holistic. Yes, may basic knowledge, may complex knowledge din siya. Ano? Alam niyo yung mga concrete experiences, pero dapat ma-experience din yung mga abstract experiences. So, ngayon naman, pag-usapan natin ang Cone of Experience by Edgar Dale. Ano? Isa-isay natin. O, first one, yung nasa pinakababa. The most concrete is direct experiences. Or other references would say concrete experiences. Ano? O dito, ang keyword mo dito ay learning by doing. Ito talaga yung ginawa at ginagawa ng mga bata. Pag sinabi natin konkreto o ginagamitan ng sense, kaya konkreto o nakikita mo, napapakinggan mo, nahawakan mo, nalasahan mo, naamoy mo. That's why ang keyword mo dyan ay learning by doing. Ibig sabihin, best matututo ang bata kapag naranasan niya talaga. Di ba? Kapag naranasan mo ang isang bagay, meaningful yan sa'yo, tama? O kaya nga, di ba, yung mga first time experience mo, yung mga first time mo, hindi makakalimutan. Kasi nasubukan mo na-try mo tama? These are sticky to our brain. Ano, malagkit yan, hindi mo yan basta makakalimutan. Kaya nga, nakalimutan mo na lahat ng mga tinuro sa'yo nung college ka, nung high school ka, pero hindi mo makakalimutan dyan ay yung mga naranasan mo, na-feel mo, nakita mo, napakinggan mo, nahawakan mo, nalasahan mo, naamoy mo. Tama? That's why sa cone, siya ang pinaka nasa baba kasi mas grabe ang volume ng learning kapag direkta mong naranasan ang isang bagay. Tama? Another example man ito, kapag nasa TESDA ka, textbook courses, o kapag driving, o mag-drive ka talaga, tama. O mag-welding, o mag-welding ka talaga, tama. Kasi direkta mong maranasan. Electrical, o mag-electrician ka talaga, tama. So, direkta mo kasing naranasan, tama. Kaya lang, hindi sa lahat ng pagkakataon, practical yung direct experiences. Kasi syempre, minsan, limited tayo sa resources, limited tayo sa time. Kaya dito na papasok yung pangalawang level, which is the contrive experiences. O dito naman sa pangalawa, ang keyword mo dyan ay simulations. Ano po?
O example ito, mga PhET simulations, mga PhET laboratories, mga virtual laboratories. Kadalasan ginagamit ito sa mga science, physics, or mathematics laboratory, tama? O kaya sa mga PhET simulations, pwede ba, pwede ka dun mag-mix ng mga acid-base solutions, makita mo yung mga chemical reactions, o sa physics naman, di ba? O kaya mo i-connect yung mga circuits, tapos makikita mo kung alin dun yung pumutok, tama? Kasi hindi na practical na gawin mo kaagad in real life mo siya. Oh, sige, mag-electrician kayo dyan. Di paano kung magkakurente yung mga bata? At least may trial and error sila kapag nasa PhET simulation. Next naman, yung pangatlo, itinatawag natin na dramatize. O pag sinabing dramatize, ang keyword mo dyan ay role play. O isang magandang example nito, di ba mas naintindihan natin yung No Limit Tangere at El Filibusterismo nung nag-dramatize tayo, ano, nung sinubukan natin yung mga characters ni Crisostomo Ibarra, di ba, ni Simon, ni Maria Clara, ni Sisa, nagbaliw-baliw. Crispin Basilio. Yun ang hinahanap mo sila. That is dramatize o tinatawag natin na role play. Ano po? Next one, number 4, yung tinatawag natin na demonstration. Automatic, pag sinabing demo, show and tell. O pag sinabing show and tell, dito may pinapakita ka, kaya nga show. Tapos may binibigkas ka. Ano po? O kaya nga 'di ba, sa practice teaching natin, nagde-demo tayo, may final demonstration, may show and tell. Kasi doon pa lang sa experience na yun, matututo din talaga tayo, ano, kung ano yung mga first hand experience natin doon sa final demonstration. Ano po? Ito naman, another experience ay tinatawag natin na field trip, number 5. O, so anong ginagawa sa field trip? O kadalasan, pupunta kayo sa mga museums. Kasi, pagpunta ka sa museums, automatic matututo ka. Di ba? Makita ka based on images, based on mga models, mga replica. Tapos minsan may nagtuturo pa sa inyo o may information pang binibigay sa inyo, tama? So, ang tawag doon ay field trip. Another experience, tinatawag natin na motion pictures. So, tinawag siyang motion pictures kasi mga picture lang naman siya pero gumagalaw. Isang magandang halimbawa ng mga motion pictures ay tinatawag natin ng mga films, mga movies, mga documentaries. Mga documentary like sa pandemic, World War I, World War II, Industrial Revolution. Next naman is number 7, number 8, yung tinatawag natin number 7, TV-based learning at yung number 8 naman ay radio-based learning. O pansin mo, bakit number 7 ang TV at bakit number 8 ang radio. O simple lang, ano, kasi sa TV, mas maraming senses. Ano? Kasi dito, watching and listening. Samantalang kapag radio-based, that is listening lang. Tama? So, ibig sabihin, ang idea kasi dito is, mas marami kang senses, mas papunta ka sa concrete. Mas less ang senses, mas naging abstract siya. Gets ba yun? So, next naman, number 9 is still pictures. Ibig sabihin dito, magpakita ka lang ng photo. O kapag nagpakita kasi ng photo, o ano lang yun, sense of sight lang. Next naman, number 10, yung tinatawag natin na visual symbol. O ito, medyo abstract na to, ano, kasi hindi na siya real life. Mga picture na lang siya mga chart and diagrams, ano. Finally, ang pinaka-abstract sa lahat ay verbal. Ito, learning through words lang kasi to. Kaya dito, listening lang or reading lang ginagamit mo. So, yung idea ng Dale's kind of experiences is that mas nasa pinakababa ka, mas konkreto. Mas konkreto kasi mas maraming senses. At basta mas maraming senses, mas active ang learning ng mga bata. Ano po? So, habang tumataas ka, mas naging abstract. Abstract siya kasi dito, konti na lang yung sense ang ginagamit mo. Ano po? So, tandaan mo, ito yung verbal, yung pinakalas. Ano po? O learning through words lang. Tandaan mo, ang Dale's Canva experience, nahati lang sa tatlo. Yung pinakababa, learning by doing kasi activated lahat ng senses. Pero kapag bumabawas ang senses, nasa gitna na yan. That is watching or listening lang. Tama? Pero yung kapag nasa baba, yung verbal, true words lang kasi siya. Tama? So, pwedeng reading lang, nagbabasa ka lang dyan. Karanasan din yung nagbabasa. Tama? So, matututo ko pa rin dyan. So, yun lang po yung pag-uusapan natin sa Dale's Cone of Experience. Basta ang tatanong mo lang dyan is that ginamit yung term na cone kasi ang cone, mas grabe ang volume ng pagkatuto kapag mas concrete yung paparanas mo sa bata. Ano? Habang tumataas ka, mas naging abstract. Pero sabi nga ni Edgar Dale, balance is crucial. Yes, may mga concrete experience ang mga bata, pero hindi lang pwedeng concrete lang. Kasi gusto natin holistic ang bata. Mapalabas yung full potential. Dapat meron din siyang abstract concepts. Naiintindihan niya yon kasi pwede man yung matutunan ng bata. So, may concrete, may basic knowledge, may abstract, may complex knowledge, o buo yung bata based on experiences. Ano po? So, ganun po yung idea ng Edgar Dale's kind of experience. O, yun lang po yung pag-uusapan natin in today's video. Sana natuto ka. Paki-like naman ng video ko nakaabot ka sa parteng ito and then pa-comment naman kung taga saan ka para alam ko hanggang saan ang na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye.